Hello people! Kagabi gumawa ako ng dinner rolls at itong dalawang burger bun. In a mixing bowl, naglagay ako ng 1 cup warm milk, 1/4 cup ng plain yogurt. Kung wala kayong plain yogurt, pwede naman itlog. Kung ayaw nyo naman ng itlog, substitute kasi yung yogurt. Kaya yogurt yung nilagay ko kasi nga, mayroon kaming pa-expired na yogurt para hindi masayang. 1/3 cup ng sugar at 2 and 1/4 teaspoon ng yeast. At nilagay ko na yung 3 and 1/4 cup din ng all-purpose flour. And then, i-mix lang natin yan until makabuo tayo ng dough. Then, pag nabuo na yung dough, pwede na natin ilagay yung room temperature, 1/4 cup unsalted butter. Kung salted butter yung gagamitin nyo, skip nyo yung 1 teaspoon ng salt. Nakalimutan ko palang sinabi or banggitin. Nagad ako doon ng 1 teaspoon ng salt. And then, after ng butter, i-mix natin yan ng 7 to 8 minutes until magkaroon tayo ng elastic na dough or very smooth na dough. Pagka hindi na siya madaling mapunit, yun na yun. Maganda na yung dough nyo. And then, i-rest natin yan ng 1 hour. After 1 hour proofing, nag-double na yung dough and pwede na natin yan i-mold. Ito pa rin yung multi-purpose dough natin. Yung nagkaiba lang nito ay itlog yung ginamit ko doon sa mga pandesal. Ito naman ay yogurt. Nagkataon lang na meron kaming yogurt na pa-expire na, kaya yun yung ginamit ko. Pero the same pa rin yun. Then, yung sugar dito is 1/3 cup. Doon naman sa regular natin na dough na laging ginagamit is 1/4. So, mag-add lang kayo doon, gawin yung 1/3 para manamis-namis yung dough. Anyway, back na tayo dito sa ating dough. So, kumuha lang ako ng 2 pieces na medyo malalaking bola. Kasi nga, plano kong gumawa ng burger buns. Ito yung pagkain ko kagabi. Lunch and dinner in one. Inuna ko to para madali siyang or mauna siyang umalsa, para mauna siyang i-bake. Kasi nga, ito yung kakainin ko nung time na yun. Kagabi to naganap guys. Ngayon ko lang to ma-upload kasi nga, syempre, napagod tayo, no? Tapos, itong sobra, ay gagawin kong dinner rolls or binibilog-bilog ko lang para meron tayong pangkape kinabukasan. Or kanina, ito yung pangkape ko. Then, pag gusto kayo nito, kung meron kayong palaman, kung gusto nyong lagyan ng cheese, pwede din. Pero ito, plain dinner rolls lang yung gagawin natin. Para masarap kaya isaw-saw sa kape. O, diba, the whole time na nandito tayo sa bahay ni Amo na mag-isa, hindi tayo nakabili ng tinapay. Gumawa lang tayo ng tinapay. Sa size naman, syempre pangkain lang yan, so nakadepende yan sa inyo. And then, lagay ko na sa baking pan, naglagay lang ako or gumamit lang ako ng parchment paper. And then, after nyan, paalsahin ulit natin yan ng 1 hour. Sa mga hindi pa nakahanap ng recipe natin ng sliced bread or loaf bread, hanapin nyo na lang sa aking mga upload, meron tayo dyan. Bago natin yan ipaalsahin, nagbrush ako dyan ng fresh milk. Fresh milk lang. Tapos, pwede kayong dyan, instead of fresh milk, pwede kayong mag-brush ng egg wash. Tapos, yung burger buns, naglagay lang ako on top ng sesame seeds. Yung dinner rolls naman, lang yan, yung brinash ko is yung gatas lang, then wala ng sesame seeds. Yung ating burger buns, hindi na ako napaghintay ng 1 hour. Kasi nga, gutom na tayo. 45 minutes lang ata yan or 40 minutes. Sinalang ko na pero nakapreheat yung ating oven ng mga 10 minutes. Ang temperature natin ay 325 Fahrenheit. Binake ko lang yan ng 18 minutes. Yung burger patties naman natin beef yan. Hindi ko na-on pala yung ating camera while nag-film ako guys. Lang yan, ground beef, tapos naglagay lang ako ng asin at paminta and then hinulmang bilog and then frill natin uli doon sa pan. And then yun na, niluto natin sa pan or griller pan. Kung ano yung lutuan nyo dyan, pwede din sa oven. And then, mag-caramelize tayo ng onion, masarap yan. Yung onion, nilagyan ko din ng asin at paminta. Ang secret, para masarap yung ating burger patties, kailangan hindi yan overcook para juicy yung ating burger buns, after 18 to 20 minutes yung ating baking time dyan. Or depende sa oven nyo kung masyadong mainit or malamig pa, dagdagan nyo ng time. Malaman nyo naman sa kulay yung ating tinapay kung hilaw pa or kulang pa talaga yung brown niya. Then yung sliced cheese, ilagay ko na dyan on top ng ating caramelized onion para masarap at melted. O diba yung ating lunch and dinner in one, freshly baked, mainit pa talaga yung ating burger buns. Plus,
fresh din yung paggaluto natin ng ating burger patties and yung ating mga sangkap like onions. Tapos, dito na natin gagamitin yung ating homemade mayonnaise. Ngayon ko lang na-realize, it's all homemade pala yung ginawa ko kagabing pagkain. Isa lang naman yung akin dyan. Yung isa ay binigay ko yan sa driver. Wala nga lang tayong fries. Naubusan din kami ng stock ng fries at wala na rin kaming potatoes. Naglagay na tayo ng mayonnaise, ketchup, naglagay na tayo ng lettuce. At of course, ang ating homemade cucumber pickle. Pwede nyong i-chop yan ng maliliit, ilagay nyo or i-mix nyo sa ketchup and mayo, and then maglagay kayo ng mustard. At pwede din kayo maglagay ng konting-konting honey para medyo may tamis. Or pwede naman ganito na way ang pagkain nyo sa pickles. At naubusan din kami dito ng kamatis. O diba, ang dami ng ubos. Today kasi darating na yung mga bata from Spain. Hindi ko alam kung magstay kami dito sa bahay or lilipat naman kami doon sa kabilang bahay. So pagkalilipat kami, yun ay hindi dapat ako magpabili ng mga kung ano-ano dito sa bahay dahil masisira lang, kaya for now, hindi mo na ako magpabili. Yung ating dinner rolls, habang kakain tayo ng burger, isa lang natin yan sa oven. At ibebake din natin yan ng 18 to 20 minutes. 325 Fahrenheit pa rin yung temperature, the same pa rin sa ating burger buns. Ang juicy niya. Tumutulo yung yung tawag dito? Onion. Harap. Ang juicy ng ating onion at yung patty. Harap ng onion. Sabi. Tada! Ito na yung ating dinner rolls. Itong dinner rolls na to, syempre, pang dinner dapat to, no? Pero nagiging na to natin. Stock na sa bahay, it's either pang breakfast or kung kailan ka magkape. So, ito namang dinner rolls, pwede nyong gawin tong lagyan ng palaman after na bake, tapos lagyan ng cheese, i-bake uli. Masarap din yun. After bake, nagbrush lang ako dyan ng melted butter. Yung ating 1/3 cup ng sugar, enough lang yun. Masarap yung lasa. Manamis-namis yung ating dinner rolls. And meron pa akong isang secret. It will be Hawaiian bread kung i-replace nyo yung fresh milk or 1 cup ng full fat milk na nilagay natin to 1 cup ng pineapple juice. It will be Hawaiian bread. O dali na, makahilap na ng palaman. Anong gusto nyong palaman dyan? Masarap din yan, tuna with mayo, may kunting onion and kunting condensed milk.